Itong love story na ito ay patunay na ang tadhana ay may sense of humor. Minsan mapaglaro, minsan mapanakit. Pero madalas ginagawa lang tayong clown. Makinig ng mabuti para may matutunan kayong lesson. Okay ba yun? Let's go! Ako si Chloe. At 10 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang hindi inaasahang kabanata ng aking buhay. Isang kabanata na pagkakakidnap, takot at unti-unting pagkahulog sa isang pagmamahal na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Ang nais ko ay ibahagi ang aking kwento, hindi para mag-iwan ng takot, kundi para magbigay ng pag-asa. Sa kabila ng maling simula, natagpuan ko ang tamang destinasyon. Ang pamilya, kapatawaran at tunay na pagmamahal. Sana'y magsilbi itong paalala na minsan sa pinakamasalimuot na pagkakataon, doon sumisibol ang pinakamatamis na bunga. Mainit ang gabi ngunit mas malamig kaysa dati ang pakiramdam ni Chloe habang nakaupo siya sa gilid ng dressing room ng bar. Sa labas, umaalingaw-ngaw ang tugtugan ng malalakas na speakers. Sinasabayan ng mga halakhak at hiyawan ng mga lasing na customer. Ngunit sa loob ng kwarto, tila isang maliit na mundo lang ang meron siya. Salamin, make-up, usok ng pabango at boses ng mga kapwa hostess na nagpapatawa sa isa't isa. Chloe, ikaw na yung susunod! Tawag ng manager nilang si Ate Minda mula sa pintuan. Tumayo si Chloe. Isinukbit ang ngiti na araw-araw na pinipilit niyang buuin sa harap ng ibang tao. Ang ngiting iyon ay bumubuhay sa kanya. Kahit nasa likod nito ay may pagod, lungkot at pangarap na hindi niya alam kung kailan matutupad. Lumapit si Cheryl, isa sa pinakamatalik niyang kasama sa bar. Uy girl, may bagong customer sa table 5. Mukhang big time. Baka may malaking tip. Huh? Ewan ko Cheryl, hindi ako umasa sa mga ganyan. Basta makauwi lang ako ng ligtas. Okay na ako. Ay nako, ikaw talaga. Kaya ka siguro laging gusto ng mga customer kasi hindi ka plastic. Hindi na kumibo si Chloe. Tahimik siyang lumabas ng dressing room at tumungo sa hall ng bar. Nakita niya ang iba pang hostess na abala sa pakikipagkwentuhan sa mga customer. Habang may ilan namang sumasayaw sa maliit na entablado. Sa table 5, nakita niya ang lalaking sinasabi ni Cheryl. Matikas. Mukhang nasa late 20s pa lamang at may kasamang 2 lalaki na halatang bodyguard. Tahimik lang itong nakaupo. Hawak ang isang baso ng whiskey at seryosong nakamasid sa paligid. Good evening sir, ako po si Chloe. Ako po yung nakatalagang makipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. Tumingin ang lalaki sa kanya. Hindi ngumiti, ngunit bahagyang tumango. Umupo ka. Sumunod si Chloe at marahang umupo sa tabi ng lalaki. Pinilit niyang maging kalmado kahit na may kakaibang kaba siyang naramdaman. Hindi niya alam kung dahil sa malamig na titig ng lalaki o dahil sa 2 kasama nitong hindi man lang ngumiti mula pa kanina. Matagal ka na ba dito? Tanong ng lalaki sa isang malamig na boses. 3 taon na rin po. Medyo sanay na rin po sa puyatan. Maganda ka. Wala ka bang nobyo? Medyo napatigil si Chloe. Wala po sir. Mas inuuna ko po yung trabaho. May kung anong kakaibang tono sa boses ng lalaki na hindi may paliwanag ni Chloe. Para bang may nakatagong laman ang simpleng tanong at sagot na iyon. Lumipas ang ilang minuto ng pag-uusap. Hindi tulad ng ibang customer na kadalasang lasing at maingay. Nanatiling seryoso at tahimik ang lalaki. Kapag sumasagot, laging maikli. Kapag tumatawa, pilit at mababaw. Ngunit sa bawat titig nito kay Chloe,
Ramdam niyang tila sinusuri siya. Na para bang may hinahanap sa kanya na hindi niya mawari. Cheryl, mauna na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Bandang hating gabi, natapos din ang shift ni Chloe. Habang naglalakad siya sa kalsada, ramdam niya pa rin ang kakaibang tingin ng lalaking yon. Siguro, paranoid lang ako. Baka masyado ko lang in-overthink ang sitwasyon. Napahinga ng malalim si Chloe. Ngunit isang van ang biglang tumigil sa kanyang harapan. Nang marating niya ang isang eskinita. Bago pa siya makatakbo, 2 lalaking nakaitim na jacket ang bumaba at agad siyang tinakpan ng panyo sa mukha. Amoy na amoy niya ang matapang na kemikal na pilit niyang nilalabanan. Nagpumiglas siya, pilit na sumisigaw. Ngunit mabilis na nanghina ang kanyang katawan. Tulong. At sa huling saglit, bago siya mawala ng malay, narinig niya ang pagbagsak ng pintuan ng van at ang malakas na ugong ng makina. Nagising si Chloe sa isang malaking kama na hindi pamilyar sa kanya. Sa paligid, makintab ang marmol sa sahig. Malalaki ang kurtina at may chandeliers na makikita lamang sa mga mansyon. Agad na bumangon si Chloe at napahawak sa ulo niyang mabigat pa rin. Agad na sinubukan ni Chloe na buksan ang pinto. Ngunit nakalak ito. Nasaan ako? Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya ang napakalawak na hasyenda. May mga kabayo, ilog at malawak na hardin. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa ganda ng view o matatakot dahil sa ganon kagandang lugar pa siya mapapahamak. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 lalaki. Teka, kayo yung 2 gwardiya kagabi. Kayo dumukot sa akin? Sumama ka na. May gusto kumausap sa'yo. Huwag niyo akong hawakan! Agad nilang kinaladkad si Chloe palabas, habang pilit na nilalabanan ng dalaga ang takot. Pinapasok siya sa isang malaking sala. Doon nakita niya ang lalaking kahapon lang ay kausap niya sa bar. Ngayon ay nakaupo ito sa gitna ng sofa. Hawak ang isang baso ng alak. Teka, bakit ako nandito? Anong kasalanan ko sa inyo? Talagang sinubukan mo pang magpalit ng pagkatao at magtrabaho sa isang club, Marisa. Marisa? Hindi Marisa yung pangalan ko. Pilit na nanlaban si Chloe. Nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binatang nasa harapan niya ngayon. Sana, pinapalitan mo na rin ang mukha mo kung gusto mong magtago. Pero mahanap pa rin naman kita. Kahit na magpalit ka pa ng anyo. Now, Marisa, bigay mo sa akin ang pera kung ninakaw mo. Ibalik mo sa akin ang 10 milyon ko. Napawang ang bibig ni Chloe sa gulat nang maglabas ng baril ang lalaki. Teka lang, hindi nga ako si Marisa. Lalong wala akong alam sa pera mo. Hindi nga kita kilala eh. Pinagtitripan niyo ba ako? Sinenyasan ni Dante ang kanyang 2 gwardya na tiningnan ng likod ni Chloe. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla nilang hinalin pababa ang manggas ng kanyang suot na t-shirt. Ano bang ginagawa ninyo? Bitawan niyo nga ako! Nagkatinginan ng 2 gwardya. Sabay lingon kay Dante bago sila napailing. Dahil doon, dali-daling lumapit ang binata at napatitig sa likod ni Chloe. Ano to? Pinatanggal mo ang tato mo sa likod? Anong tato? Wala akong tato! Hindi nga kasi ako yung hinahanap ninyo! Napasapo si Dante sa kanyang mukha at napabuntong hininga ng malalim. Ibalik niyo siya sa kwarto niya. Siguraduhin yung hindi makakatakas. Teka, sandali lang. Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako! Walang hirap na kinaladkad ng 2 gwardya si Chloe pabalik sa kwarto nito. Sa huling pagkakataon, nagtama ang tingin nila. Si Dante. At kitang-kita ni Chloe ang pagkabalisa sa mga mata nito, na parang iniisip na nito kung ano ang dapat na gawin sa kanya. Ilang oras na ang lumipas, simula nang magising si Chloe. Simula nang ibalik siya sa kanyang kwarto. Hindi na siya binalikan pa ng mga tauhan ni Dante. Ano nang gagawin ko?
Paano kung ipapatay nila ako? Dahil maling tao yung nakuha nila. Napakagat na lamang si Chloe sa kanyang labi at hindi mapakali. Pabalik-balik at paikot-ikot siya sa kanyang kwarto. Walang kahit na anong pwede niyang magamit upang makakontak ng tao. Wala ring kahit na anong paraan para makatakas. Dahil may barricade ang mga bintana. Bayan, may langaw pa talaga naman. Nakikijoin ka sa story for today's video. Okay, tuloy tayo. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto. Dumating na naman ang 2 gwardya. Gusto kang makausap ni Sir Dante. Kung ayaw mong kalad ka rin kauli namin, sumunod ka na maayos. Kayo na nga itong nagkamali. Kayo pa yung matapang. Hindi man lang ba kayo magsasorry sa akin? Nagkatinginan lamang ang 2 gwardya bago muling bumaling kay Chloe. Sumama ka na lang kung ayaw mong kami ang magpatikom ng bibig mo. Inis na inis man, walang nagawa si Chloe, kundi ang sumunod sa 2 gwardya. Dinala siya ng mga to palabas sa napakalaking mansyon at sa labas. Pakaramdam ni Chloe, nasa paraiso na siya dahil sa ganda ng paligid. Ilang minuto matapos ang kanilang paglalakad, nakarating sila sa isang napakagandang hardin kung saan kalmadong umiinom ng kape si Dante habang nakaupo. Sir, nandito na po siya. Bahagyang itinaas ni Dante ang kanyang tingin mula sa tasa at dumiretso sa mga mata ni Chloe. Isang tingin lang, nanikip na agad ang dibdib ng dalaga. May kakaibang bigat ang tingin ni Dante. Hindi lang simpleng kayabangan, mayroong otoridad, mayroong panganib. Maupo ka. Hindi gumalaw si Chloe. Bagkus, tinaasan niya ng kilay ang lalaki at pinilit na ipakita na hindi siya natatakot. Ayoko. Huwag mo kong utusan na para bang isang aso. Narinig niya ang may hinang paghinga ng mga gwardya na tila naghahanda na kung sakaling mag-utos si Dante na parusahan si Chloe. Ngunit laking gulat ni Chloe nang biglang ngumiti ang binata. Isang ngiting may halong amusement. Matapang ka rin pala. Sige, tatayo ka kung tatayo ka. Pero makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko. Napakagatlapi si Chloe, ngunit hindi siya kumibo. Sa lugar na kinaroroonan niya, wala siyang laban sa kahit na sino. Anong plano mo sa akin? Hindi ako yung babaeng hinahanap mo, di ba? Hindi mo pa ba ako pakakawalan? Di kita pakakawalan. Hanggat di ko naaayos ang problemang to at hindi ko nakahanap ang tunay na Marisa. Teka lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako yun? Wala akong alam sa mga sinasabi mong atraso. Isa lang akong hostess sa bar, Dante. Hindi ako milyonarya. Hindi ako scammer. Hindi rin ako ang kung sino pang babaeng hinahanap mo. At ano ngayon kung hostess ka nga? Ano ang garantiya kung hindi mo lang nilalaro ang utak ko? Kamukhang kamukha mo si Marisa. Ang paraan ng iyong paggalaw. Pati mga mata mo. Pareho. May posibilidad na ikaw siya. At nagkukunwari ka lang. O kaya naman, magkakambal kayo. At pinaglalaroan niyo ako. Wala akong kakambal. Kung gusto mo, tingnan mo lahat ng ID ko. Nasa iyo lahat ng gamit ko, di ba? Bakit ba kahit na anong paliwanag ko ayaw mong paniwalaan? Nagtagal ang katahimikan. Tinitigan lang siya ni Dante. Pero sa bawat segundo ng tingin nito ay parang karayom na tumutusok sa balat niya. Nakakakilabot, nakakapanghina. Di mo ko mapapaniwala sa salita lang. Kaya hanggang hindi ko pa nakikita si Marisa, hanggang hindi pa natutuldo ka ng lahat ng to, dito ka muna. Ano ako? Collateral? Tao ako. Hindi ako gamit na pwede mong ipadala o ipalit. May tatay ako nag-aalala sa akin. May trabaho kong kailangang balikan. Hindi ka ba naawa kahit konti? Di ako maasasawa, Di ako maasasawa, Chloe. At lalong hindi ako maasa sa tsamba. Kaya kung may dapat kang sisihin, yung babaeng kamukha mo. Dahil siyang dahilan kung bakit nandito ko ngayon. Nalamig ang buong katawan ni Chloe. Ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Dante ay parang nagbabaon ng mas malaking pader sa pagitan nila. Kung ganun, wala na akong magagawa, no? Maliban sa maghintay kung kailan mo ako gugustuhing pakawalan. O kung kailan mo ako may isipang ipapatay. Napaismid lamang si Dante. Walang bahid ng emosyon ang mukha nito. Pero
Kitang-kita sa mga mata nito ang amusement para kay Chloe. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa tatay mo at sa trabahong naiwan mo. Huwag mong sasaktan ng tatay ko! Mabilis na hinawakan ng dalawang gwardiya si Chloe. Nangakmang susugurin ito si Dante. Tumawa lamang ang binata. Bakit? Wala namang pakialam sa yung tatay mo. Base sa source ko, may iba siyang pamilya at matagal ka na palang inabandona. Huwag ka nang mangialam! Kahit naman sinong anak, hindi ko gusto yung mapahamak ang magulang niya. Pero tingin ko, wala siyang pakialam kahit na mawala ka na ng parang bula. Hindi nakasagot si Chloe. Naramdaman niya ang talim sa mga salitang yon. Dahil totoo ang lahat. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, ikinasal uli ang kanyang ama at nagkaroon ng bagong pamilya. Ilang taon matapos yon, namatay ang ina ni Chloe at tuluyan na siyang naiwang mag-isa dahil ayaw siyang kupkupin ng asawa ng kanyang ama. Para kang isang mabangis na kuneho. Mukhang mahamo. Pero marunong ding mangagat. Tigilin mo ko, Dante. Huwag mong idadamay dito yung tatay ko. Don't worry, hindi ko siya sasaktan. Hayop ka talaga. Kapag may ginawa ka sa tatay ko, sisiguraduhin kong gagawin ko lahat para makatakas dito. Pagbabayarin kita. Ngumiti si Dante. Isang ngiting tila nag-aalok ng hamon. Good. Mas gusto ko yan. Mas magiging interesting. Nagpatuloy ang titigan nila na parang wala ng ibang tao sa paligid. Hindi na alintana ng dalawang gwardya na nanatiling nakabantay o ang mga ibon na patuloy sa pag-awit sa paligid. Ang mundo ay umiikot lang sa pagitan ng isang dalagang galit na galit at isang lalaking puno ng sikreto. Sa huli, si Chloe ang unang umiwas ng tingin. Huminga siya ng malalim. Kung mananatili siyang matigas, baka lalo lang siyang mapahamak. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang galit. Kung ganun, paano ang mga kailangan ko dito? Wala akong ibang damit. Hingin mo ang lahat ng kailangan mo sa dalawang gwardya ko. Si Luis at Manalo. Sila yung makakasama mo dito araw-araw. Hindi na umimik si Chloe. Gusto niya mang umiyak sa takot para sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya to ginawa dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harapan ni Dante. Ibalik niyo na siya sa kwarto niya. Hindi niyo na kailangang ilak ang pinto. Simula ngayon. Tandaan mo to, Chloe. Bawat galaw mo rito, bawat oras ni Google mo sa asyenda, hawak ko. Hindi ka makakatakas sa akin. Napakuyom ang kamao ni Chloe. Ngunit wala siyang masabi. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama ang mga gwardya. Habang sa dibdib niya ay namumuo ang apoy ng galit at takot. At sa gitna ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit. Hanggang kailan ba siya magiging bilanggo sa mundong ito? Ilang araw ang lumipas. Matapos mangyari ang lahat ng kaguluhang sumira sa nakasanayang buhay ni Chloe. Sa unang gabi niya sa mansyon, inakala nilang magre-rebelde pa siya at hindi kakain. Ngunit laking gulat ni Dante nang kusang bumaba si Chloe sa dining area at sumabay pang kumain sa kanya. Ano? Nagulat ka ba? Nagugutom na ako. Inabot ni Chloe ang liempo. Nang nakita ni Dante na ginamit ni Chloe ang kanyang mga kamay, napangiwi ito. Pwede bang gamitin mo yung tong? Huwag mong kamayin. May iba pang kakain. Oh, ang arte mo naman. Hindi naman ganun kadumi yung kamay ko. Kulang na nga lang balatan na ako ng mga katulong mo kanina habang nililinisan daw nila yung mga balat ko. Really ah? Pati pagligo dapat. May nakabantay sa akin. Utos ko yun. Ayaw ko lang na sa mga madudumi. May OCD ka pa? Hindi bagay sa personality mo. Narinig ni Chloe ang mahinang pagtawa mula kay Dante. Isang bagay na hindi niya inaasahang manggagaling sa isang lalaking halos ituring siyang bilanggo. Hindi bagay sa personality ko. At ano ba sa tingin mong personality ko, Chloe? Simple lang. Sagot ng dalaga, sabay kagat sa liempo na hawak-hawak niya pa rin. Mayaman, makapangyarihan, walang puso. Yung taong sanay sa lahat ng tao sumusunod sa kanya ng walang tanong. Pero nakikita ko na marami ka pang maruruming sikreto. Napataas ang kilay ni Dante. Interesting. So sa tingin mo marumi ako? Hindi lang marumi. Delikado. Dangerous. Hazardous.
Para kang apoy. Para kang apoy na gagawing abo ang kahit na sino. Ilang segundo ring natahimik si Dante bago muling ngumiti. Ngunit hindi iyon ngiti ng amusement tulad noong una nilang pagkikita. Mas seryoso na. Mas mabigat. Kung totoo man yan, bakit parang hindi ka natatakot sa akin? Siyempre, natatakot ako. Sino ba naman ang hindi matatakot sa lalaking may kapangyarihan na magpasya kung mabubuhay ako o hindi? Pero kung ipapakita ko sa'yo na takot ako, lalo lang ako magiging mahina. At ayoko makita mong mahina ako. Dahil kaya ko ring lumaban kapag may ginawa kayong masama sa akin o sa mga mahal ko sa buhay. Napangiti si Dante at marahang natawa. Marunong ka pala mag-isip. Mas marunong ako kaysa sa tingin mo. Kung may utak ka rin, pakakawalan mo na ako. Dahil habang tumatagal ako dito, mas lalo ka lang nagkakaroon ng problema. Di kita pakakawalan. At mas lalong hindi ako natatakot sa mga problema. Kung tutusin, ay sanay na akong harapin ang lahat ng yun. Hindi ka ba napapagod sa ganitong setup? Paano kung masisigurong mabubuhay pa ako kinabukasan? Paano kung masisigurong mahahanap niyo pa yung tunay na taong hinahanap niyo? Napatingin si Dante sa kanya at sa ilang segundo, napabuntong hininga si Dante. Di mo kailangan tindihin yun. Kumain ka na lang. Baka mapusog ka pa sa kadaldalan mo. Baka nga. Pero mas nabubusog ako sa tuwing nakikita kong di ka mapalagay sa mga sinasabi ko. Natahimik si Dante at bahagyang napaubo. Kunwari hindi siya apektado. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kakaiba ang dalagang ito. Ngayong lamang siya nakakilala ng babaeng ganun katalas ang dila. Lahat ng tao, walang ginawa kundi ang yumuko at matakot sa presensya niya. At higit sa lahat, walang ni isang tao na nagtangkang sabayan siyang kumain sa kanyang mesa. Lahat ng yun, si Chloe lamang ang nakagawa. Ikaw ang pinakamaingay at pinakamatapang na bilanggo na nakilala ko. Di ko alam kung dapat ba kitang purihin o pagsisihin na hindi ka agad pinatahimik. Pwes, wag ka mag-alala. Ako na mismo yung nagsisisi kung bakit ako na lang yata yung nagbabayad ng atraso ng babaeng kamukha ko. Kahit anong gawin ko, di ka maniniwala. Di ba nakakatawa? Gusto ko na lang isipin na mas madaling tanggapin na ako na si Marisa para lang matapos na to. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Dante. Huwag mong banggitin ang pangalan na yan basta-basta. Lalo na kapag kumakain ako. Bakit? Ano bang meron sa Marisang yan? Kung galit ka sa kanya, bakit hindi siya yung hinahanap mo? Ako'y nadadamay sa galit mo. Ako'y nakakulong dito. Ako ang nawalan ng normal na buhay dahil sa obsession mo sa isang babaeng may utang sa'yo. Halos mabasag ang katahimikan sa pagitan nila. Ang mga katulong na nagsisilbi sa mesa ay biglang natigilan. Hindi malaman kung aalis ba o magmamatsyag. Ngunit bago pa man lumaki ang gulo, itinaas ni Dante ang kanyang kamay bilang hudyat na umalis ang mga ito. Naiwan silang dalawa sa mahabang hapagkainan. Huminga ng malalim si Dante, tila pinipigilan ng sarili. Hindi mo naintindihan, Chloe. Di mo alam kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa ng babaeng yun sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa buhay ko. At ngayon bigla ka lumitaw. Dala ang parehong mukha at parehong mga mata. Gusto mo bang isipin ko na isa lang tong coincidence? Hindi. Sisiguraduhin kong wala nang butas bago kita pakawalan. Nagtagal ang titigan nila. Walang gustong magpatalo. Ang gabi ay tila lumalalim pa. At tanging ihip ng hangin mula sa malawak na hardin ang naririnig sa paligid. Ilang sandali pa, si Dante ang unang bumitaw ng tingin. Tumayo siya mula sa upuan at kinuha ang kaniyang coat. Tama na para sa gabing to. Kumain ka na at magpahinga. Simula bukas, may mga itatakdang patakaran para sa'yo. Kung ayaw mo, mas lalong pahirapan ang sarili mo. Sumunod ka. Ano pa bang kulang sa pagpapahirap mo? Nandito na ako. Nakakulong na ako. Nakabantay mga gwardya mo. Ano bang gusto mong idagdag? Hindi na sumagot si Dante. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang labi bago tuluyang umalis sa hatag. Naiwan siyang mag-isa sa mesa. Napapaligiran ng mga pagkaing hindi niya maubos. Ngunit sa kabila noon, nagpatuloy pa rin si Chloe sa pagkain. Sayang naman. Bulong niya sa kanyang sarili. At sa isang sulok, napailing na lamang si Dante habang pinapanood si Chloe.
Luis, Manalo, ano na naman itong binili niyong gamit ng credit card ko? Kabadong napayuko si Luis habang katabi si Manalo. Nagtinginan sila na para bang nagtutulakan kung sino ang magpapaliwanag. Sir, nagpabili po ng drumming set yung babae. Si Chloe? Opo. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang ingay ng malalakas na hampas ng drums. Parang lindol ang dating nito sa buong bahay. Napapikit si Dante. Pinilit na ikalma ang sarili bago nagmamadaling nagtungo sa kwarto ni Chloe. Chloe, ano na naman to? Napangiti si Chloe nang makita si Dante. Nakaupo siya sa harap ng bagong set ng drums, pawisan at halatang nag-e-enjoy. Sa likod ng binata, naroon sina Luis at Manalo na tila ayaw nang makisawsaw sa sermon na siguradong matatanggap ng dalaga. Ay! Oh, ikaw pala, Dante! Tara, sumama mo ko. Kailangan ko pa ng magigitara para sa kantang pinapractice ko. At sino nagsabi sa'yo na pwede kang bumili ng mga yan gamit ang pera ko? Ikaw! Sabi mo, hingin ko sa 2 gwardiya mo yung lahat ng kailangan ko. Kailangan mo ba talaga to? Oo naman. Kasi mababaliw na ako dito sa pamamahay mo sa sobrang kabagutan. At least may magagawa ko. Napasapo si Dante sa kanyang mukha. Kitang-kita niya sa mga ngiti ni Chloe na nangaasar lamang ito. Alam niya, gustong ubusin ng dalaga ang kaniyang pasensya. Lumapit siya at marahas na hinila ang drumsticks mula sa kamay ng dalaga. Dante, ibalik mo yan! Hindi pa ako tapos! Bumaba si Chloe sa kanyang upuan upang agawin ng drumsticks sa kamay ni Dante. Ngunit dahil mas matangkad dito sa kanya, wala siyang magawa. Enough. Ayoko na umalingaw ang bahay ko na parang bar. Matapos sabihin yon, inilapag ni Dante ang drumsticks at hinawakan ng braso ni Chloe. Sumama ka sa akin. Ayoko. Saan mo na naman ako dadalhin ha? Ngunit bago pa makapagprotesta si Chloe, mas hinigpitan ni Dante ang hawak sa braso ni Chloe na halos kinaladkad ito palabas ng kwarto. Nagkatinginan sina Luis at Manalo. Parehong nagpipigil ng tawa, habang ang dalaga ay patuloy na nagpupumiglas. Bitawan mo ako, Dante! Aray! Ang sakit na ng pagkakahawak mo! Kung nasasaktan ka, huwag kang mapumiglas dahil mas lalo ko pang hihigpitan. Kung gusto mong may gawin, may ibang bagay na mas makabuti gawin para dito sa pamamahay ko. Kaysa sirain ng tenga ko sa ingay mo. Hindi na nakapalag pa si Chloe hanggang sa marating nila ang hardin sa likod ng mansyon. Malawak, puno ng mga rosas, orchids at iba pang mamahaling halaman na halatang inaalagaan ng mga hardinero. Dito ka. Tinabig siya ni Dante, palapit sa isang kama ng mga rosas. Kung bored ka, tumulong ko na lang magtanim o magdilig. Mas makakabuti pa yan kaysa ubusin ang oras mo sa pagbabasag ng eardrums ng ibang tao. Namilog ang mga mata ni Chloe. Huh? Gardening? Ako? Yes, unless mas gusto mong ipaputol ko ang drums mo at ipagawa kong panggatong. Ay nako, grabe ka! Hostage mo na nga ako dito. Hindi mo pa ako magawang pagbigyan? Parang wala kang konsensya. Di ko kailanman sinabing pwede mong gawing laruin ng pera ko. Pero hindi ba sabi mo hingin ko sa gwardya mong lahat ng kailangan ko? Oo, yun ang kailangan ko. Natigilan si Dante sa kamarahang umiling. You're impossible. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nye. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, pinasadahan lamang niya ng tingin ng dalaga. Kung goal mong inisin ako, nagtagumpay ka na. Pwede bang tumigil ka na? Stop acting like a child. Oo na. Napahinga ng malalim si Dante. Nakala niya tapos na ang pagpapasakit ni Chloe sa kanyang ulo. Ngunit mukhang hindi pa dahil bigla na lamang itong tumakbo palayo. Chloe, saan ka na naman pupunta? Sa kabila! Narinig ko kasi kanina na may mga kabayo ka raw. Agad siyang sinundan ni Dante. At totoo nga, nakarating sila sa malawak na pastulan kung saan naroon ng ilang kabayo. 2 kabayo ang unang pumukaw sa atensyon ni Chloe. Puting-puti ang isa. May kayumangging balahibo naman ang isa pa. At parehong napakaganda. Napatigil si Chloe na parabang biglang naging bata ulit. Wow! Ang gaganda nila! Pwede ba ako sumakay? Hindi. Huh? Bakit?
Marunong naman ako sumakay, no? Akin yung mga kabayo na yan. Iniingatan kong dalawang yan. At hindi sila parang karera. Pwede ka sumakay sa kahit na ano, wag lang sa kanila. Ang arte mo naman. Ang damot mo pa. Sige na, please. Ayoko. Mariin ang mga titig ni Dante at doon ay ramdam na ni Chloe na hindi niya talaga ito mapapapayag. Sige na nga, pipili na ako ng ibang kabayo. Ang harsh mo talaga, parang hindi ka marunong magsaya. Napailing si Dante at napabuntong hininga. Nanatili siyang nakatayo sa kaniyang pwesto habang pinapanood si Chloe na hawakan ang mga kabayo. Hi! Aw, ang pogi mo naman. Mabilis ka ba tumakbo? Hinawakan ni Chloe ang isang kulay tsokolateng kabayo. Matikas ang tindig nito, halatang malalakas ang mga paa. At sa unang tingin pa lamang, malalaman mong ginagamit ito pang karera. Chloe, wag yung kabayong yan. Hindi mo kakayanin ang bilis niyan. Napataas ang kilay ni Chloe sa kanapatitig kay Dante. Bakit? Dahil babae ako? Minamaliit mo ba ako? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero bahala ka. Basta, binalaan na kita. Narinig ni Dante ang bilis ng pagtibok ng puso niya nang makita niyang tinapik-tapik ni Chloe ang liig ng kabayo. Bago ito, mabilis na sumampa sa ibabaw na para bang sanay na sanay. Hindi man lang to natakot o nagdalawang isip. Nang makaupo na si Chloe sa saddle, natural ang kilos ng kanyang mga kamay habang hawak ang renda. Oh, easy boy! Bulong ni Chloe at tila ba nakinig ang kabayo dahil unti-unti itong kumalma. Napakunot ang noo ni Dante. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumakbo ng mabilis ang kabayo kasama si Chloe. Para siyang kidlat na dumaan sa malawak na pastulan. Ang hangin ay humahampas sa mukha ni Chloe at halakhak lamang ang narinig ni Dante habang pinapanood siya. Napaawang ang bibig ni Dante. Nag-aalala ngunit hindi mapigilang mapangiti. Nakikita niya kung paano makontrol ng dalaga ang pinakamabilis niyang kabayo na dati tanging siya lamang ang nakakapasunod. Sa bawat liko at bawat hampas ng hangin, para bang nagiging isa ang dalaga at ang hayop. Napatakbo si Dante palapit, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya akalaing makakakita siya ng ganong tanawin. Isang babae na ilang araw pa lang niyang kilala, ngunit kayang pasunurin ng kabayong hindi niya basta nagpapasakay ng kahit na sino. Pagbalik ni Chloe, sa harap niya, hingal na hingal ang dalaga. Ngunit may malapad ng ngiti. Hindi maiwasan ni Dante na mapatingin dito ng may paghanga. See? Sabi ko naman sa'yo marunong ako. Ang bilis niya pero ang sarap sa feeling. Para ako lumilipad. Napailing si Dante, ngunit hindi may tatanggi ang ngiti sa kanyang labi. Ngayon lang may nakasakay na sa kabayong yan. Maliban sa akin. You're something else, Chloe. Napataas ang kilay ni Chloe at nagkunwaring nagmamayabang. Of course. Akala mo lang kasi hindi ko kaya. Tignan mo, kinaya ko pa nga yung pinakamabilis mong alaga. Tahimik na tumingin si Dante sa kanya. Ngayon lang niya napansin kung paanong kumikislap ang mga mata ni Chloe kapag masaya ito. Kung paanong natural ang kanyang tapang at lambing na kahit sa gitna ng pagiging hostage niya, nakakahanap pa rin ng dahilan para ngumiti. At sa unang pagkakataon, napangiti si Dante ng walang halong inis o pagkukunwari. Ilang araw pang lumipas at tila ba normal na para kay Chloe ang bawat araw. Sa dami ng araw na lumilipas, nasanay na siya sa poder ni Dante at hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ikabahala o ikatuwa iyon. Hindi mo pa rin ba nahuhuli yung Marisa? Napalingon si Dante kay Chloe na kasalukuyang nasa personal na opisina niya ngayon. Di pa. Matapos sumagot, muling bumalik si Dante sa kanyang mga papeles na binabasa. Anong negosyo mo? Mga semento. Ilang sandaling hindi umimik si Dante bago bumuntong hininga. Inilapag ang mga papel at tumitig kay Chloe. Hindi literal na semento lang ang hawak ko. Cement manufacturing ang negosyo ko. Pabrika, distribusyon. Lahat ng may kinalaman sa paggawa at pagbebenta ng semento. Doon umikot ang pera ko. Oh, okay. Bakit mo ba tinatanong?
Di ko naman interesado sa mga ganitong bagay nun. Nakibit balikat si Chloe at sumandal sa upuan. Ewan, nakaka-boring dito. Kaya gusto ko nang alamin lahat ng pwede kong malaman. Malay mo makatulong pa ako sa'yo. Huwag mo na ako storbohin. May importante ako ginagawa. Sila Luis na lang at Manalo ang guluhin mo. Ang pangit talaga ng ugali mo, no? Hindi nag-i-improve kahit ilang linggo na tayong magkasama. Gusto mo bang ikaw ang susunod kong ihahalo sa semento? Alis na. Dali-daling naglakad paalis si Chloe. Bahagyang natawa naman si Dante nang makita ang pagmamadali ng dalaga. Nang mawala ito sa kanyang paningin, napailing siya at nakangiting bumalik sa kanyang mga papeles. Matapos paalisin ni Dante, nagtungo si Chloe upang hanapin ang tanging mga taong makakausap niya sa malaking mansyon, sina Luis at Manalo. Luis, Manalo, pwede ba kayo bumili ng cornstarch? Kumunot ang noo ni Luis na siyang unang nagsalita. Ano naman ang gagawin mo sa cornstarch? Siyempre, iluluto. Ano pa nga ba? Sigurado ka bang marunong ka magluto? Tanong naman ni Manalo, halatang nagdududa. Baka mamaya pasabugin mo tong bahay ni Sir Dante. Hoy, hindi porket ganito ako, wala na akong alam sa kusina. Marunong kaya ako? Kung gusto nyo, turuan ko pa kayo eh. Nagkatinginan sina Luis at Manalo bago parehong napabuntong hininga. Kapag napagalitan kami ni Sir Dante dahil dito, ikaw mo na nagot. Mariing sabi ni Luis. Deal! Basta sundin nyo lang ako. Kailangan ko ng tulong nyo. Makalipas ang ilang minuto, abala na sila sa kusina. Si Chloe ay nakasuot pa ng apron na halatang masyadong malaki para sa kanya. Samantalang sina Luis at Manalo ay para mga batang alila na sumusunod sa lahat ng utos niya. Luis, paki-slice nga yung carrots ng pahaba. Pakiayos naman, di yung parang pinaglalaroan mo lang. Di ako sanay sa ganito ah. Reklamo ni Luis sabay singhal. Pwes, patuto ka ngayon. Sumunod na naglakad si Chloe patungo sa pwesto ni Manalo. Manalo, pakicheck kung malapot na yung sauce. Dahan-dahan lang ha, baka masunog. Si Manalo naman seryosong nakatayo sa harap ng kawali pero halatang ninenerbiyos. Chloe, parang nagbubuo na to. Okay pa ba to? Lumapit si Chloe at inamoy ang niluluto. Perfect! Kunting asin na lang tapos pwede na. Samantala, sandaling napalabas si Dante nang mapansing hindi na siya binalikahan ni Chloe. Ano na naman kayang ginagawa ng babaeng yun? Mula sa kanyang opisina, napakunot ang noo ni Dante nang marinig ang ingay at halakhakan na nagmumula sa kusina. Hindi yun karaniwang tunog sa loob ng kanyang bahay na lagi niyang inaasahan na tahimik at organisado. Anong kaguluhan na naman yan? Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong pagkain at ang nakakatawang eksena ni na Chloe, Luis at Manalo. Ang dalawang gwardya ay pawis na pawis sa kakaalalay sa dalaga, habang si Chloe ay parang head chef na abala sa pagdidikta. Anong ginagawa niyo rito? Napabalikwas sina Luis at Manalo sa gulat. Pero si Chloe, walang kapakialam at agad nang ngumiti. Perfect timing! Tapos na yung masterpiece ko. Halika Dante, tikman mo. Di ako kumakain ng kung ano-ano lang. Pero hindi pa natatapos si Dante ay agad nang lumapit si Chloe. Dala ang kutsara na may laman ng kanilang niluto. Bago pa makatanggi, isinubo na nito sa bibig ng binata. Napamulagat si Dante at halos hindi alam kung iluluwa ba o lulunukin. Pero sa huli, napilitan siyang lunukin yon. O ano, masarap di ba? Nanatiling walang emosyon ang mukha ng binata. Nakatingin lang siya kay Chloe. Wala kang taste sa pagluluto. Grabe! Ang sama mo naman! Kanina papapuri ng papuri si na Luis at Manalo tapos ikaw? Sasabihin mo lang na wala akong talent sa pagluluto? Napailing si Dante at bahagyang sumilay ang pilyong ngiti. Kung gusto mong magluto rito, kailangan mo pang mag-practice. Hindi sapat yung yabang. Kakainis ka talaga! Mabibigat ang paa ni Chloe na naglakad paakyat sa kanyang kwarto. Sa isang gilid, halos mamatay sa pagpipigil ng tawa si na Luis at Manalo habang nakikita ang pagtatampo ni Chloe. Sir, ipapahugas na po namin sa mga katulong kung ayaw niyo na po.
Saad ni Manalo at akmang kukunin na sana ang platong nasa harapan ni Dante nang bigla itong ilayo ng binata. Dadaling ko to sa office ko. Matapos sabihin yon, tumayo si Dante, dala ang pagkain at muling bumalik sa kanyang opisina. Naiwan naman sina Luis at Manalo na takang nakatitig sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin nahanap si Marisa at wala pa ring matibay na lead kung saan ito nagtatago. Minsan ang katahimikan ng hasyenda ay nakakabingi. Pero mas nakakatakot para kay Chloe ang ideya na baka masanay siya ng tuluyan sa presensya ng mga taong kasama niya sa iisang bubong. Lalo na kay Dante. Habang magkasalo sila ni Dante sa almusal isang umaga, biglang pinutol ng binata ang katahimikan. Aalis ako. Mawawala ako ng ilang araw. Huwag kang gagawa ng kung ano-anong kalukuhan habang wala ako rito. Napaangat agad ang tingin si Chloe. Hawak pa ang tinidor na may kagat-kagat na tinapay. Teka, nahanap mo na ba si Marisa? Tumigil si Dante sa pagsubo. Saka tumango. Oo. At may sindikatong pumuprotekta sa kanya. Napatigil si Chloe. Ramdam niya ang malamig na bigat sa salitang iyon. Sindikato. Ibig sabihin, mas malalim pa pala ang gulo kaysa sa inaakala niya. Wait, isasama mo ba sina Luis at Manalo? Hindi. Maiwan sila dito para bantayan ka at masigurong ligtas ka. Hindi pwede. Kailangan mo silang kasama. Mas delikado ang pupuntahan mo. Paano kung... Chloe, kaya ko yung sarili ko. Hindi lang sina Luis at Manalo ang tao rito. Marami akong tuuan maliban sa kanila. Pero hindi pa rin mapakali si Chloe. Ramdam niya ang hindi may paliwanag na kaba. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot para kay Dante o dahil natatakot siyang maiwan ng ilang araw na wala ang presensya nito. Pero ilang araw? Halos pabulong na tanong na iyon. Tinaas ng binata ang paninimula sa kanyang tasa ng kape at diretsong tinitigan si Chloe. Ano? Ilang araw kang mawawala. Hindi agad sumagot si Dante para bang pinag-iisipan niyang mabuti kung dapat ba niyang sabihin ang totoo o hayaan na lang ang dalaga na mangamba. Depende. Pwede 3 araw o higit pa. Napatigil si Chloe nang makaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang magalit, magdemand na huwag na itong umalis. Pero wala siyang karapatan. Isa lamang siyang bihag, isang taong nadamay dahil kamukha niya ang hinahanap ni Dante. At sa kabila ng galit na dapat ay nararamdaman niya, isang hindi inaasahang damdamin ang pilit na kumakatok sa kanyang puso. Dante, siguraduhin mong babalik ka. Bahagyang kumurba ang labi ni Dante. Hindi mo matitiyak kung iyon ba ay ngiti o isang malalim na titig ng pangungutya. Ngunit ang sagot niya ay malinaw. Babalik ako. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag hindi ka bumalik, tatakas talaga ako dito at ire-report kita sa pulis. Napayuko si Chloe at hindi na nagawang tumingin pa kay Dante. Habang pasimpleng pinagmamasdan ang binata si Chloe. Napangiti lamang si Dante at napailing. Unang araw pa lang ng pag-alis ni Dante, naramdaman na ni Chloe ang kakaibang katahimikan sa mansyon. Kahit pa ba'y presensya sina Luis at Manalo, tila ba may malaking puwang sa paligid. Mas mabuti na nga na wala siya. At least, wala nang naninigaw at wala nang nagbabantay sa bawat kilos ko. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi may kakaila ang bigat na bumabalot sa dibdib niya. May kung anong kulang at hindi may paliwanag ni Chloe ang kung ano man iyon. Sa ikalawang araw na wala si Dante, nagpumilit siyang aliwin ng sarili. Pinilit niyang magluto kasama sina Luis at Manalo. Subalit nauwi lang ito sa katatawanan dahil puro sablay ang niluto niya. Chloe, baka mas mabuting kami nilang magluto. Natatawang suwestyon ni Luis habang pinupunasan ng kalat sa mesa. Excuse me? Ang galing ko kaya? Experimental cooking lang to. Depensa ni Chloe kahit siya mismo ay hindi rin makain ng sariling gawa. Kung nandito lang si Sir, paniguradong pagagalitan ka na naman. Biglang saad ni Manalo. Bigla namang natigilan si Chloe at napaisip.
Bakas ang biglang pagbalot ng lungkot sa mukha ng dalaga. Pasimple namang siniko ni Luis si Manalo upang suwayin ito. Tikman na natin tong niluto natin. Paniguradong kahit ganito ang itsura nito, masarap pa rin. Napailing na lamang si Chloe at natawa. Ewan ko sa'yo, Luis. Nagpatuloy ang araw. Nang mag-isa na si Chloe sa kwarto, saka lamang niya naramdaman ang lungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero kahit gaano kaingay at kagulo ang araw, kahit pa payapa ang buhay niya sa mansyon dahil walang nagsusungit. Pagsapit ng gabi ay tila ba may hinahanap ang puso niya. Kamusta na kaya siya? Sana naman, ligtas yun. Sa ikatlong araw, dinalaw ni Chloe ang hardin. Habang nakaupo sa gilid ng mga rosas, naalala niya ang unang beses na dinala siya roon ni Dante. Napanguso siya, halos mainis sa sarili. Bakit ko ba iniisip yun? Ang lalaki na yun? Ang sungit-sungit. Pero bakit parang namimiss ko? Nagkibit balikat siya. Pinilit isang tabi ang iniisip. Ngunit kahit saan siya lumingon, sa mesa, sa hallway, sa balkonahe, tila ba naaalala niya ang mga pagkakataong naroon si Dante. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Chloe. Nasa main entrance siya at nakatanaw sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa kaniyang mukha. At sa unang pagkakataon, hindi niya maitago ang pag-aalala. Safe pa kaya siya? Kahit masama yung ugali nun. Sana naman hindi siya napano. Napansin siya ni Luis na dumaan para magbantay. Nang makita ni Luis ang itsura ni Chloe sa bintana, marahan siyang napangiti. Makakabalik si Sir Dante. Sigurado kami. Napalingon si Chloe kay Luis nang marinig yun. Oo nga. Bakit ba ako nag-aalala, no? Matagal mamatay yung masamang damo. Natawa na lamang si Luis at napailing. Baka gusto mo ng gatas para mas madali ka makatulog. Ngumiti si Chloe, ngunit marahang umiling. No thanks, okay lang ako. Salamat Luis, aakit na rin ako sa kwarto ko. Lumipas pa ang isang gabi nang walang Dante na umuwi. Sa ika-4 na araw, hapon na nang maisipan ni Chloe na maglakad-lakad sa pastulan. Kinakausap niya ang mga kabayo na parabang naiintindihan siya ng mga to. Sana makabalik na si Dante, ano? Hindi dahil namimiss ko na siya. Dahil gusto ko nang umuwi. Napakamot na lamang si Chloe sa kanyang ulo. Maya-maya pa, nakita niya ang pagpasok ng isang itim na sedan. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari dahil sa layo niya. Ngunit nakita niyang isang tao ang binuhat ng mga katulong at nagmamadaling ipinasok papasok sa mansyon. Dante? Walang alinlangan na kinuha ni Chloe ang pinakamabilis na kabayo at agad na bumalik sa mansyon. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Chloe habang papalapit siya sa mansyon. Halos mapigtas ang hininga sa sobrang kaba. Pagkapasok niya sa courtyard, agad niyang nakita ang kaguluhan. Dante! Halos pasigaw ang boses ni Chloe nang makita ang duguang katawan ng binata. Maputla ang mukha nito. Halos wala ng malay at puno ng dugo ang puting polo na suot. May mga sugat sa balikat at tagiliran at bawat hinga nito ay parang pinipilit na lamang. Huwag ka nang lumapit, Chloe. Mariing utos ni Luis habang hawak ang balikat niya. Kailangan siyang madala agad sa silid at magamot. Pero hindi nakinig si Chloe. Pilit siyang sumiksik sa hanay ng mga tao at halos itulak ang sarili para lang masilayan si Dante ng mas malapitan. At nang makita niyang ipinatong na ito sa kama, saka lamang niya naramdaman ang panginginig ng sariling mga kamay. Naku, ang daming dugo! Tinabig ng doktor ang mga tauhan at agad na nagsimulang gamutin si Dante. Naglabas ito ng mga gamit. Hinugasan ng sugat at naghanda upang matahi ang malalalim na hiwa. Sa gilid, nakatayo si Chloe. Nanginginig, ngunit hindi makaalis. Lumabas na muna kay lahat. Malamig na saad ng doktor. Agad namang iginian nila Luis at Manalo si Chloe palabas at isinara ang pinto ng kwarto.
Anong nangyari sa kanya? Bakit ganun? Sabi niyo marami siyang tauhan na kasama. Hindi na napigilan ni Chloe ang kanyang mga luha. Malalim na buntong hininga naman sina Luis at Manalo. Base sa report ng isang tauhan na nakaligtas din, naambush sila. Mabubuhay pa naman si Dante, hindi ba? Hindi na makasagot ang dalawang gwardya. Yumuko lamang sila at tila ayaw magbitaw ng pangakong hindi rin nila alam kung matutupad. Dahil doon, mas lalong naiyak si Chloe. Ilang oras ang dumaan bago lumabas ang isang nurse sa loob ng kwarto. Agad na napatayo si Chloe kasama sina Luis at Manalo na kanina pa naghihintay. Ligtas na po si Sir Dante. Tinatapos na lang po ni Doc ang pagtatahi sa mga sugat niya. Huminga ng malalim si Luis at halos mapasandal sa dingding sa sobrang ginhawa. Si Manalo naman nagpasalamat sa Diyos sa ilalim ng kanyang hininga. Ngunit si Chloe nanatiling nakatayo at hindi may paliwanag ang bugso ng emosyon. Para bang kanina lamang akala niya mawawalan na si Dante sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, pinayagan silang pumasok. Nakasalampak si Dante sa malambot na kama. Balot ng benda ang kanyang dibdib at braso. Maputla at nanghihina. Sa gilid ng kama, may nakahandang mga kagamitan para sa agarang kagamitan. Sir, ma'am, kapag wala po kami dito, kayo na po yung bahala. Ngayon, kailangan lang niyang bantayan ng temperatura at siguraduhin na kukuha ang tamang gamot sa oras. Opo, kami na po yung bahala, Dok. Nagkatinginan ang dalawang gwardya, ngunit hindi na sila kumontra. Ramdam nila ang determinasyon ni Chloe at sa loob-loob nila, baka iyon ang mabuti para kay Dante. At nagsimula na ang mga araw ng pag-aalaga. Si Chloe ang palaging naroon at pinupunasan ng basang bimpo ang pawis ni Dante. Maingat na pinapalta ng benda sa tulong ng mga utos ng nurse. At sinisigurong naiinom nito ang gamot sa tamang oras. Kahit nahihirapan, hindi siya nagrereklamo. Kahit na wala siyang karanasan sa ganitong bagay, ginagawa niya ang lahat para lang mapagaan ang kalagayan ng binata. Luis, Manalo, kumain na kayo. Ako na muna rito. Sabi ni Chloe minsan habang abala sa pagpapainom ng gamot kay Dante. Sigurado ka ba, Chloe? Kanina ka pa rito. Oo naman, kaya ko to. Hindi ko pwedeng pabayaan si Dante. Baka anytime bigla siyang magising kaya dapat may kasama siya. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na iniwan ni Chloe ang tabi ng kama. Minsan nahuhuli siyang nakatulog sa upuan. Nakadikit ang ulo sa gilid ng kama habang mahimbing din na natutulog si Dante. Para bang ayaw na ayaw niyang bumitaw. Takot na baka kapag kumurap siya, tuluyan na itong mawala. Hanggang isang gabi, sa ika-4 na araw ng kaniyang pagbabantay, gumalaw si Dante. Marahang kumurap ang kanyang mga mata. Unti-unting bumalik ang ulirat. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Chloe. Napayuko sa tabi ng kama. Mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Napakunot ang noo ni Dante. Hindi dahil sa sakit ng sugat niya, kundi dahil sa hindi niya inaasahang makikita ang babaeng iyon sa unang pagdilat ng kanyang mga mata. Chloe. Nagising si Chloe sa tinig na iyon. Dali-dali siyang napaangat ng tingin at laking gulat niya nang makita ang gising ng binata. Dante, gising ka na! Luis! Manalo! Halos mapasigaw si Chloe nang makitang namulat na ang mga mata ni Dante. Sabik man, ngunit marahan niyang niyakap si Dante. Sobrang nag-alala kami sa'yo. Nakakainis ka! Ngumiti ng bahagya si Dante, kahit halata ang pagod at panghihina. Di pa naman ako patay. Diba sabi ko, uuwi ako? Hindi ko naman sinabing umuwi ka ng nag-aagaw buhay. Marahang natawa na lamang si Dante at sabay silang napalingon nang bumukas ng napakalaki ang pinto at dumating sina Luis at Manalo. Sir Dante! Sabay nasaad ng dalawa.
Sabay takbo, palapit kay Dante. Inalalayan nila ang binata na makaupo. Buhay pa ako. Huwag kayong umiyak. Bahagyang natawa si Dante, mahina ngunit totoo. At sa kabila ng lahat ng araw-araw na bangayan nila, naramdaman ni Dante ang init at pag-aalala at pagmamahal na matagal na niyang hindi naranasan. Lalong-lalo na ang isang bagay na tanging si Chloe lamang ang nakapagpaparamdam sa kanya. Pagkatapos matingnan ng doktor si Dante, maayos na nakapag-recover ang binata hanggang sa tuluyan na itong bumalik sa dating lakas. Alam mo, ang dami nangyari nung tulog ka. Naturuan ko sina Manalo at Luis kung paano gumawa ng macaroons. Napangiti si Dante. Kasabay niya si Chloe ngayon na naglalakad sa hardin. Gabi na at ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa kanila. Talaga? Di ko ma-imagine si Luis na nagpipirme sa kusina. Baka ikaw pa lang ang unang taong nakapagpagawa sa kanya nun. Pero hindi ko alam kung maengganyo ba akong kumain kapag kay tatlo yung nagluluto. Excuse me masarap ang ginawa naming macaroons. Kung ayaw mong maniwala, huwag kang manghingi sa susunod. Hindi ka talaga namin bibigyan. Bahagyang natawa si Dante. Isang tawa na bihira marinig mula sa kanya. Hindi ko naman sinabing hindi masarap. Tsaka, natutuwa nga ako na kahit pa paano nakahanap ka ng magagawa rito habang wala ako. Sandali silang natahimik. Naglakad sa gilid ng fountain na unti-unting nilalaro ng liwanag ng buwan ang tubig. Ramdam ni Chloe ang bigat ng katahimikan. Hindi ito ang nakasanayan niyang Dante na laging may iwinawalang bahala o kaya'y sarkastikong sagot. Ngayon, mas seryoso ang binata sa kanyang harapan. Chloe. Ano yun? Huminto si Dante sa paglalakad. Humarap sa kanya at mariing huminga. Napalunok si Chloe. Ramdam niya agad ang bigat ng bawat salitang binibitawan ng binata. Pwede ka na umalis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chloe. Kung dati, ikatutuwa niya ang mga salitang yon. Ngayon, para bang hindi na ito isang magandang bagay para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, pwede ka na maging malaya mula sa akin. Hindi na kita pipigilan. Wala ka na kinalaman sa gulo ko kay Marisa. Natapos na yung problema ko sa manlolokong yun. Wala ka na dahilan para manatili dito. Pero marang hinawakan ni Dante ang pisngi ni Chloe na para bang sinasaulo niya ang bawat detalye sa mukha ng dalaga. Chloe, simula nung araw na nakuha ka ng mga tauhan ko, nagkagulo ang buhay mo dahil sa pagkakamali namin. Ikaw ang naging biktima ng pagkakamali kong yun. Pinagdaanan mo ang mga bagay na hindi mo dapat naranasan, kaya humingi ako ng tawad. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Chloe. Hindi niya inaasahan na marinig mula kay Dante ang mga salitang yon. At maraming salamat dahil simula nung dumating ka sa buhay ko o sa bahay na to, nakaramdam kami ng saya kahit sa maikling panahon lamang. Dante naman. Hindi na napigilan ni Chloe ang kanyang sarili. Tahimik na nagsitulo ang kanyang mga luha at maingat iyong pinunasan ni Dante gamit ang kanyang hinalaki. Kung gusto mong magsumbong sa pulis, hindi akong tanggapin ng kaparusahan. Hindi ako tatakas, Chloe. Parang may kumurot sa puso ni Chloe. Saglit siyang natahimik. Pilit na pinuproseso ang lahat ng narinig. Ngunit ang sariling labi niya ang kusang kumilos. Hindi ko gagawin yun. Nalaki ang mata ni Dante at napakunot ang kanyang noo. Hindi ko isusumbong sa pulis ang lahat ng nangyari. Hindi ko gustong mawala ang lahat ng to. Ayoko makulong ka. Alam kong mali ang pagkidnap mo sa akin. Pero sa halip na maramdaman kong nasa panganib ako, iba ang naramdaman ko habang kasama ko kayo. Mas nararamdaman kong nakahanap ako ng isang bagong pamilya. Isang bagong tahanan. Napako si Dante sa kinatatayuan niya. Walang ibang tunog kundi ang hampas ng malamig na hangin at pagtilamsik ng fountain sa pagitan nila. Chloe. Hindi ko alam kung paano nangyari, Dante. Pero sa mga araw na kasama kita,
Nakasama natin sina Luis at Manalo. Sa lahat ng away natin at asaran, unti-unti kong naramdaman na parang normal na tao na uli ako. At nitong mga nakarang araw, napagtanto ko na ayaw ko nang mawala yun. Ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay. Ayaw ko nang lumayo sa iyo. Lumapit si Chloe ng isang hakbang at isa pa hanggang sa iilang pulgada na lamang ang layo nila ni Dante. Ramdam ni Chloe ang paglakas ng tibok ng kanyang dibdib at hindi niya alam kung dahil iyon sa kaba o sa tuwa. Hindi ko na gustong umalis, Dante. Gusto kong manatili dito. Kasama ka. Kahit anong gulo pa ang dumating, hindi na ako aalis sa tabi mo. Matapos sabihin ang mga salitang yun, marahang hinawakan ni Dante ang baywang ni Chloe at hinila palapit ang dalaga sa kanya. Isang malalim na halik ang tuluyang nagsabi ng mga salitang hindi may paliwanag ng kanilang puso. Hindi tumutol si Chloe. Sa halip, pumikit siya at mas dinamdam ang pagkakataong iyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napatitig sila sa mga mata ng isa't isa. Matagal ko na rin pilit itinatanggi ito sa sarili ko. Ang ano? Na araw-araw, mas lalo ko nahuhulog sa'yo. Na habang mas tumatagal, nakikita ko sarili ko na mahal kita. Humigpit ang hawak ni Chloe sa kamay ni Dante. Hindi na niya mapigilan ang sariling luha na muling dumaloy pababa sa kanyang pisngi. Then, don't deny it anymore. Kasi ako rin, nahulog na sa'yo, Dante. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at sa pagitan ng malamig na hangin, tuluyan nang bumigay ang mga damdaming matagal na nilang pinipigilan. Muling inilapit ni Dante ang kanyang labi sa dalaga at si Chloe na may ipinikit ang mga mata. Isang halik na puno ng lahat ng emosyon. Takot, pangamba, galit. Ngunit higit sa lahat, pagmamahal na nabuo sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Magmula noong gabing nag-amin sila sa isa't isa, nag-iba ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang dating malamig at puno ng tensyon na sa paligid ay tila nagkaroon ng bagong kulay. Hindi na parang bilangguan para kay Chloe ang lugar. Sa halip, ito na ang kanyang tahanan. Sa umaga, lagi silang magkasabay ni Dante na bumababa sa kusina upang kumain. Nagpatuloy din si Chloe sa paghahasa ng kanyang skills sa pagluluto. Kasama sina Luis at Manalo na mas lalo ring napalapit sa kanila si Dante. Hindi ka pa rin sumusuko sa pagluluto ng sinigang ha? Sino bang gusto mong lutuan, Luis? At bigla kang nagpaturo sa akin. Napalingon sina Dante at Manalo kay Luis na ngayon ay hindi magawang tumingin sa kanila. Ilang sandali pa, napalingon si Luis sa isang katulong na agad ding naglakad paalis. Ay, kaya pala! Saan ni Chloe saka sila nagtawanan. Sa mga hapon naman, nagiging saksi ang hardin sa kanilang katahimikan. Sa lugar na kung saan unang natuldukan ang paninirahan ni Chloe sa mansyon. Doon sila madalas maglakad ni Dante, mag-usap tungkol sa kung ano-ano. O kaya na may simpleng umuupo lamang sila sa damuhan habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Alam mo, dati ang tingin ko sa hardin na to parang paraiso na nanliling lang. Paraisong nanlilin lang? Paano mo naman nasabi yan? Kasi itong garden mo ang pinakamagandang garden na nakita ko sa buong buhay ko. Daig pang ata nito yung mga plantation na nakita ko sa Baguio noon. Literal na parang paraiso. Pero yung totoo, delikadong lugar na to dahil sa'yo. Marahang natawa si Dante dahil sa sinabi ni Chloe. Huwag mo subukang umangal ha. Totoo yung sinabi ko. Natatandaan mo ba nung unang beses mo kong pinadala dito? Tinutukan mo kaya ako ng baril? Mas lalong natawa si Dante at napayakap na lamang kay Chloe. Hindi ko idede na yun. Pero kinikimkim mo pa rin ba ang sama ng loob mula sa pangyayaring yun? Wala naman talaga ako balak na bariling ka nun. Sus, sinasabi mo lang yan ngayon kasi girlfriend mo na ako. Pero, naiintindihan ko naman. Hindi pa naman tayo magkakilala nun. At masyadong malalim ang galit mo dun sa Marisa na kamukhang kamukha ko. Napatitig si Dante kay Chloe at napangiti. Sorry.
Sorry kung ganun ang naging trato ko sa'yo nung unang pakikita natin. Pero ngayon, walang kahit na sinong nananakit sa'yo. Dahil poprotektahan kita palagi. Wala naman sigurong magtatangkang gawin yon. Halos lahat ng kakilala mo, takot sa'yo. Pero ang hindi nila alam, pag ako lang yung kasama, parang baby na palaging kailangan ng lambing. Inaasar mo ba ako? Hindi ah. Ah, wait, tigilan mo ako Dante, nakikiliti ako. Pelyong napangiti si Dante saka nagpatuloy sa pagpapangiliti kay Chloe. Napuno ng tawanan ng hardin dahil sa pagkukulitan ng dalawa. At sa gabi, madalas silang makikitang magkasama sa terrace. Minsan tahimik lang silang nakatanaw sa mga bituin. Minsan na may kwentuhan na nauuwi sa tawanan. O kaya'y sa maliliit na lambingan na hindi na nila maitago. Hindi rin nakaligtas sa mata ni na Luis at Manalo ang pagbabagong iyon. Sir, ang laki na pinagbago mo simula nang dumating si Ma'am Chloe. Kasalukuyang nag-aayos ng kotse si na Luis, Manalo at Dante. Ako lang ba? Pati naman kayong dalawa nagbago. Pero mas malaki po yung pinagbago niya, sir. Alam niyo po bang nakita ko lang kayong umiti nung dumating na dito si Ma'am Chloe? At 3 taon na po akong nagtatrabaho nun ha. Nagtawanan ang mga binata. Bakit ba parang mas nakakatakot pa para sa inyo yung pagngiti ko? Kahit ang mga katulong yun ang sinasabi. Kasi sir, hindi kayo palangiti nun. Sagot ni Manalo sabay ngiti. Siguro nga tama sila. Kaya nating magbago kapag nagmamahal na. Napangiti na lamang ang dalawang gwardya. Ilang sandali pa, dumating si Chloe dala ang mga meriendang gawa niya. Oh, merienda muna kayong 3. May juice dito at mga tinapay. Saktong-sakto, Ma'am Chloe. Pinag-uusapan ka namin. Saad ni Manalo. Pumamewang naman si Chloe sa kanilang harapan. Hindi ba't sabi ko, huwag niyo na akong tatawaging ma'am? Inuulit mo na naman Manalo. Kasi girlfriend ka na ni sir na boss namin kaya... Napalingon si Manalo kay Dante na ngayon ay umiinom na ngayon ng juice. Bahagyang natawa lamang ito. Siya ang tunay na boss dito. Kaya siya'y masusunod. Pabirong saad ni Dante dahilan upang magtawanan silang lahat. Ilang araw na ginugol ni Chloe kasama si Dante ay puno ng maliliit ngunit makabuluhang sandali. Hindi palaging masaya, hindi palaging puno ng swerte at magagandang karanasan. May away, may hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa bawat pagsubok na nalalampasan nila, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan. Tahimik ang umaga sa malawak na lupain ng mansyon. Ang dating matigas at malamig na tahanan ay naging puno ng buhay at halakhakan. Sa hardin, 2 batang babae ang nagtatawanan habang nagtatakbuhan. Bitbit ang kanilang mga manika. Sa hindi kalayuan, may isa pang batang lalaki na nakasakay sa maliit na kabayo. Hawak ang renda habang bantay sarado ng 2 pamilyar na lalaki. Sina Luis at Manalo na ngayon itinuturing ng mga tiyo ng mga bata. Mula sa terrace, nakaupo si Chloe. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Ang mga mata niya ay may kisla pa rin ng 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay may dagdag na lambing ng pagiging isang ina. Sa tabi niya, nakaupo si Dante. Nakabukas ang dyaryo, ngunit hindi binabasa sapagkat mas abala siyang titigan ang kaniyang asawa. Alam mo, Chloe, di ko naisip na darating ang buhay ko sa ganitong punto. Napatawa si Chloe. Tumalikod saglit at tiningnan siya ng diretsyo. Sino ba kasi nagsabing ihahalo niya ako sa semento nun? Natawa si Dante ng tuluyan at napailing. Di ko maalalang sinabi ko yan. Pero sige, di na ako makikipagtalo. Umiling si Chloe at natawa na lamang din. Ang dami nang nangyari, Dante. 10 taon na simula nung nagkakilala tayo. Ngayon, kasal na tayo at may 3 anak. Hindi ako makapaniwala na yung buhay ko na parang walang direksyon nun. Nagkaroon ng masayang ending. Di na natin kailangan balikan yun. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito tayo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang mga bata papunta sa kanila at pilit silang tinatawag upang daluhan sila sa paglalaro. Natawa ang mag-asawa. Bumangon si Chloe at inabot ang kamay niya kay Dante. Halika, pakaisipin nila masyado na tayong matanda para makipaghabulan kaya hindi tayo nakikisabay.
Tumayo si Dante at sa kanyang mga mata hindi maitatanggi ang saya sa kanyang puso. Sa bawat hakbang papalapit sa kanilang mga anak, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan nila noon. Ang mga gabi ng takot, mga araw ng pagtatalo at mga pagsubok na kinailangang harapin. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya kung paano iyon nauwi sa isang buhay na higit pa sa kanilang inakala. At sa gitna ng tawanan at sigawan ng mga bata, sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, sabay nilang isinulat ang panibagong kabanata. Hindi na puno ng panganib o pagtakas, kundi ng pagmamahal, pamilya at walang hanggang pagmamahalan na noon ay hindi nila inaasahan. Minsan, ang pinakamadilim na simula ay ang nagbubunga ng pinakamaliwanag na wakas. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay maaaring maging daan upang matutunan natin ang tunay na halaga ng pagtitiwala at pagpapatawad. Ang pagmamahal ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin, kundi sa paraang ipinagkaloob ng tadhana. At sa huli, pamilya at pag-ibig ang pinakamahalagang kayamanan na hindi matutumbasan ng yaman o kapangyarihan. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Naway nakapulutan ito ng aral. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam!